Guys, welcome. This is Antara. Reading ito for collage for anyone who can resonate. Reading ito this general reading for collage of your energy at this time. The Angel of the Ocean, healing. So, nag-heal ka ngayon. Balance and calm and relax yung energy mo. Kasi hinihil ka ngayon. Nag-heal ka. Ano bang energy mo ngayon? Sign of Pentacles, luck. Swerte ka ngayon. Sinuswerte ka na pagdating sa kaperahan at sa lahat ng aspeto ng buhay mo kasi Sign of Pentacles yan. Suswertihin ka sa lahat. Pati sa love life, sa kaperahan, kumpleto. Magkakaroon ka ng kumpletong buhay na walang kulang, ganon. A prosperous life, abundant life, Ten of Pentacles ulit. And sino ba yung magiging partner mo dyan o partner mo? Four of Cups, Two of Cups. Yung person na magkakaroon ng partnership sa inyo or you're in a partnership right now. Or else kung wala pa, ay magkakaroon ng partnership sa inyong dalawa. Parang nagkakaroon ng boredom or nakaka-experience ng boredom itong person na ito ngayon na magkakaroon ng union sa inyong dalawa. Parang boring yung life niya, malungkot, matamlay siya. Pero sisiglayan pag nagkaroon na ng union sa inyong dalawa. Pag nabuo na kayo dalawa. Ano pa ang energy mo ngayon? Sino ba ang person na to? Anong ini-embody ng person na to na magkakaroon ng union sa inyong dalawa na maging partner mo o partner mo? Hindi siya active talaga ngayon eh. Matamlay, na malungkot, parang walang energy. O wala gana na mag-take ng action o gumawa ng something exciting, mga ganun ba? Kasi matamlay nga siya ngayon. So ano pa, parang kulang sa vitality, hindi siya happy-go-lucky right now, ganun. And nagiging impatient din to ngayon. Kasi hindi ka masaya yung buhay niya eh. Boring. And walang excitement. Hindi siya masigla. Parang may kulang sa buhay niya, may kulang. Ikaw yun. Yung bubuo ka na yung bubuo na siya ng family. Yung magkaroon na siya ng partner at yung magkaanak kayo. Yun ang kulang sa buhay niya para maging masaya na siya sa buhay niya. So ano pa ang tungkol sa person na to na magkakaroon ng union sa inyo or you're in a union right now or magkakaroon pala ng union sa inyo. Eight of Pentacles, masipag to guys, hardworking, parang may mga achievement o yun ang focus niya, yung may mga ma-achieve siya ba sa buhay o mas may marating pa siya. Yung mga ganun ba? Ano pa ang Ace of Swords and Knight of Pentacles in reverse. What's with the Knight of Pentacles in reverse here? Isa lang. Kung kaya hindi nag-succeed to na mag-offer ng a serious offer sa'yo, hindi natuloy, hindi nagtagumpay yun kasi pareho kayo nag-heal. Pareho kayo nag-heal. Ng person na yan. Parang pinastable mo na kayo, na balance kayo, secured, ganon, para maging stable, grounded, secured. Bago kayo pagsamahin, bago kayo ma-unite, kung kaya mukhang may delay na nangyari. May naudlot ba? Naudlot yung pag-offer niya sa'yo lately or in the past ng yung magsama na kayo. Yung
yung a serious offer na mag-commit na siya sa'yo at that time nung naudlot yon. Kasi nga, kailangan nyo munang maging stable, mag-heal, yung you feel secured on your own, you feel grounded, hindi kayo na outbalance, hindi kayo unstable. Ano pa ang energy mo ngayon? Seven of Cups, possibility. So, madaming opportunities, madaming possibilities for you, madaming offers for you na pwede mong pagpipilian kasi possibility nga, no? And, ano yung feelings ni Knight of Wands in reverse na yan sa'yo? Seven of Cups in reverse to eh. What's the Seven of Cups in reverse sa feelings ni Knight of Wands sa'yo? Six of Swords. Para nag-i-impatient to na bumalik na sa'yo kasi alam niya na kung sino talaga ang gusto niya, kung sino ang pinipili niya, kung ano yung gusto niya i-priority, which is ikaw yan ang gusto niya i-priority o unahin kasi malungkot ka siya sa buhay niya without you, malungkot yung buhay niya pag wala ka. So ano pa ang mangyayari sa inyo soon ni Knight of Wands na yan? Ikaw na lang yung kulang sa buhay niya para maging masaya siya, para kumpleto siya, para ma-enjoy niya yung buhay niya. Ano ang next na mangyayari sa inyo ni Knight of Wands in reverse na yan? Kakasal kayo, magkaroon ng stability sa inyo kasi mag-show up to eh. Lalabas to, na confident. Magpakita yan sa'yo na confident na siya. I-approach ka niya na confident siya. Mag-approach sa'yo. Stable siya and grounded and alam mo yung natural yung confidence niya na kausapin kayo, hindi siya nahihiya. Nakausapin ka na sabihin niya sa'yo na magpakasal na kayo o ang magsama na kayo o ang mag-build kayo ng relationship or else mag-propose na yan sa'yo para ikasal na kayo eh. Kasi Four of Wands yun eh. At mamuhay kayo ng positive na buhay kasi may yellow din naman doon. And yung maging masaya na kayo together. Ano pa? Ang next move ni Knight of Wands in reverse na yan towards you. Upright ba yung Eight of Wands? Ay, upright siya. Ay, magre-reach out nga. Oh, magme-message o tatawagan ka niyan. O puntahan ka niya. Basta magre-reach out siya sa'yo. Clarified by Page of Cups. Maglakas loob talaga yan. Na confident na siya na mag-reach out sa'yo na i-message ka. So ano pa? Ang next na move ni Knight of Wands na yan sa'yo. Oh, magre-race talaga siya sa'yo guys eh. Yun talaga yung sinasabi dito. Magte-take ng leap of faith talaga yung maging courageous and brave and fearless yan na i-message ka o mag-reach out sa'yo, puntaan ka niya. Oh, either dyan. And there's a sign of victory. Magtatagumpay yan. Magagawa niya yan. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Nine of Cups. Ito para ng mga wishes mo. Mamumuhay ka na ng wini-wish mong buhay. Yung wish mo dating buhay, yun ang magiging buhay mo. Stable, contented ka, happy ka, fulfilled. You will be living a life na winish mo lang. Ganun ba? Maging komportable yung buhay mo and healthy yung lifestyle mo. Kasi color green, abundant yung magiging buhay mo. Ganun. Ano pa? Ang mga papasok sa buhay mo na mga surprises.
may magte-take na action na stagnant yung connection nyo. O, yan na nga. Ito na yung si Knight of Wands. Upright ba yan? Siya na nga yan. Si Knight of Wands ang magte-take na action sa'yo. Yan na yung surprises na darating sa'yo. Actually, hindi na surprise. Na-reveal na dito. Siya ang magte-take na action sa'yo. Siya ang magre-reach out sa'yo. Anong feeling sa'yo ni Knight of Wands ngayon? Oh my gosh. What's with the shadow side here? Parang hinahunt yung isipan niya na ipursu ka, ay yung damdamin niya din, no? Kasi feelings parang talaga hinahunt yung damdamin niya, parang hindi ka mawala sa damdamin niya ikaw na lang palagi yung nasa damdamin niya, ikaw yung parang gumugulo ka sa isipan niya, ganun ba? At sa damdamin niya din, no? Ganun. Kung kaya nagiging brave siya and courageous as well na puntahan ka, na ipursu ka, na i-message ka, o basta kontakin ka, no? Ang mag-reach out sa'yo, ang mag-reach sa'yo. Ano pa ang iniisip ni Knight of Wands na yan sa'yo ngayon? What's with the Ten of Swords? Gusto niyang malaman kung nasasaktan ka ba? Kung sinasaktan ka ba ng iba, kung may gumagawa ng deceit or scheme sa'yo. Yan. Ano pang gusto sabihin sa'yo ni Knight of Wands in reverse na yan? Person mo in advance. Kasi message siya naman yan Babalik daw siya sa'yo. At ano pa gusto niya sabihin? The High Priest in reverse. What's with the High Priest in reverse? Hindi na siya makokontrol ng pwedeng family niya to na narespeto niya, or someone sa society nila na mataas yung posisyon na tao ba to? Sumisimbolo ba ng tao tong high priest na to? Tao yan. Na nagbibigay ng baggage sa person mo. Nawala na daw yan sa buhay niya. Nawala na daw yan. Parang yung influence niya ng tao na yan sa buhay niya. Someone na spiritual. Someone na or maybe yung alam niyo yung ano ng society, pwedeng mga tao din yan sa lugar nila na ginajudge siya, na kailangan perfect siya, kailangan perfect yung partner niya. Alam mo yung mga influence ng mga tao. Lalo na yung mga tao na may standard ba, pero ka-fully siya naman yung standard nila. Kagaya ng yung parang may nag-control sa person na to. Pwede nga sa society yung beliefs nila, yung paniniwala nila sa society, yung parang nag-control sa person na to na mag-take ng action sa'yo. Ano yun sa society yan? Mga tao yun sa society. Mga tao ngayon sa society na parang blockage ba? Yan ang humahadlang, yan ang humaharang na yung kanilang mga judgment
Na kunwari, kung ikaw yung asawahin yan, ay criticize nila yung person mo. Dahil maaring hindi fit sa kanya. Maaring mababa yung tingin nila sa'yo. Hindi pasok sa standard. May mga ganyan klase ng taong toxic na mga manipulative. Kadalasan manipulative yung mga ganon na mga tao. Ayan, hindi na daw siya na-control ng mga ganon, no? Sa society, mga taong ganon. Manipulative ang mga ganong tao. Or else ay, kung kakilala niya yan, i-criticize ka ng mga yan, na ganito ganyan ka, sabihin nila mo, hindi kayo bagay kasi malayo yung agwatin nyo sa isa't isa, mga ganun ba, or ano pang criticisms na manipulation pati yung ginagawa nila. So ano pa, tungkol sa'yo. The Star. And Nine of Pentacles. Ano pa? You are balanced now. You're confident, active, goal-driven, assertive, may tiwala ka sa sarili mo, fiery, a leader type, you're justified, fair. May hindi nag-succeed eh. You're stable, positive, inspired, or mag-umpisa na lang, always inspired ka. What's with the 6 of Wands here? Sino yung hindi nagtagumpay? Ay, yung mga gumagawa ng scheme na hindi sila nagtatagumpay sa scheme nila, kaya and deceit against you and your person, siguro sa connection ninyo ng person mo, sa connection nyo to ng person mo, gumagawa sila ng scheme. Gumagawa sila ng scheme. See? Kaya in reverse to kasi hindi nga nagtatagumpay eh. Hindi nagsasucceed yung kanilang mga scheme and deceit na ginagawa. Those were evil people. Evil yan sila guys, na mga tao. See? Kasi kung hindi evil na tao yan, walang pakialam sa love life ng iba. Basta mga evil, mahilig gumawa ng scheme, plots, deceit. Ganun. Inggit yung pinapairal nila. Bakit naiinggit tong mga gumagawa ng scheme sa inyo? Naiinggit sila eh. Sa connection nyo ng person mo. Naiinggit sila, kaya gumagawa sila ng scheme. So, see? So, sige pa rin ka gawa ng scheme itong mga gumagawa ng scheme sa inyo na hindi nag-succeed. Sige pa rin. O, sige pa rin sila kasi ayaw nilang magkatuluyan kayo ng person mo kasi mga superior rin sila, mga narcissistic, puno ng inggit. Kaya lang, yung kaluluwa nila ay ano yun? Hatulan ba yung kaluluwa nila? Hatulan daw yan, ang kaluluwa nila. Saan? Sa impyerno hatulan yung kaluluwa nila? Oh my gosh. Sa impyerno.
As in. Madidestroy daw sila doon, tutupukin. Ano tutupukin? Ng apoy. Ng apoy. Tutupukin sila ng apoy. Baka kidlatan yung mga yan, no? Baka kidlatan, tapos pero doon yan sila tutupukin ng apoy. Kasi mga evil yan eh. Driven ng inggit. Aware ba itong mga gumagawa ng scheme sa inyo ng person mo na naiinggit sila sa connection nyo ng person mo? Hindi. Hindi sila aware na naiinggit sila. Umiiral yung inggit sa kanila pero hindi sila aware na naiinggit. Sabihin nila, ano naman kainggitan ko sa inyo? Ano naman kainggitan ko sa iyo? Pero ang totoo, driven sila ng inggit. Inggit nila ang sumusulsul sa kanila. Inggit nila ang dahilan kung bakit sila gumagawa ng scheme at deceit sa inyo. Ganyan naman yung mga yan eh. O baka pwede pang baliktarin ka na ikaw pwede inggit kahit wala ka nang pakialam sa love life nila. Hindi ka naman nainggit sa kanila, ikaw pwede baliktarin na naiinggit sa kanila. Kasi mga ubod na sinungaling yan, basta evil na mga tao eh. Sarili nga nila, paniwalain nila sa sinungalingan nila. Narcissistic pati yung mga yan. Alam nga naman, ang sabihin ko dito ay inspire ko pa sila. Sige, gumawa kayo ng gumawa ng deceit at scheme at evil sa mga taong kininggitan nyo. O, tama ba yan? Kay baluktot. Yung mga ganong teaching na ayaw na mag-repent, yung isang tao na sabihin ay sino ka, perfect ka para turuan mo, para mag-preach ka na mag-repent yung iba, sabihin pa ng mga ganyan. Criticize pa nila yung taong nagtuturo ng tama at totoo. Kasi yung tinuturo nila baluktot. Yung alam nila baluktot. Ayaw nila kasing magalit. Yun ang mga taong people pleaser. Ayaw nilang magalit ang ibang tao sa kanila pag sinabi nila yung totoo. Pag shinare nila ang totoo. Kasi madami talagang magagalit pag tinamaan. Ayaw nilang magalit yung mga tao na yun. They want praise. That people will praise them. That people will love them. Kaya kinukonsinti nila yung mga taong and tinotolerate nila yung taong gumagawa ng evil at masama. Ano pa ang darating sa'yo? May malalaman ka. It's a person na nawala na yung nawala na yung nagka-cloud sa judgment niya. Yung illusion sa isipan niya na kinreate niya ng iba, ginawa niya ng iba. Pwedeng gawa ng witchcraft to, gawa ng iba yan. Kung bakit? Parang nagkaroon ng illusion na may blockage, no, sa inyong dalawa, na napakalaki ng hadlang, no, sa inyong dalawa. Na naklaruhan na siya. Na hindi na clouded yung judgment niya.
Alam niya na kung ano yung pipiliin niya, kung sino yung gusto niyang makasama, ganun. Kasi kung ginayuma to ng iba, ay parang nahirapan siya mag-identify kung sino sa inyo yung the one. Kung sino sa inyo yung gusto niyo talaga makasama. Pwede ito na yung, ito pa rin yun, yung Knight of Wands. Oh, siya pa rin yan. Siya na nga na mag-offer sa'yo ng something stable and serious offer yan. Kasi willing na maging consistent yan. And maging consistent na yan sa'yo, sa pagsuyo at panliligaw sa'yo kung babae ka. So, ayan. Ano ang mga mag-i-improve sa'yo? Ano ang mga mag-i-improve sa'yo? Yung understanding mo. Yung pangunawa, understanding, your empathy, and yung hindi ka na madadala ng drama ng iba or mawala na yung drama sa buhay mo, mga ganun ba? And kasi drama daw eh. Ano pa? O baka dramatista ka pa. Dramatista. Mawala na yun yung pagiging dramatista mo. Ano pa? Ang next na mangyayari sa inyo ni Knight of Wands na to. The Lovers. May-unite kayong dalawa. At maging positive na. Maging hopeful na. Kayo pareho. At maging positive. At there's movement na mangyayari. Kaya may-unite na kayo eh. You will choose each other. Pipiliin niyo yung isa't isa. Ayan. So, yan. Ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe.